Wait. Ano-ano ba ang mga posibleng dahilan ng pagka-offload? And ano-ano ang mga red flags para sa mga immigration officers? Yan ang iisa-isahin natin in this video. So, dyan ka lang! Hey there, poor traveler! I'm Vince. And I'm Yosh, and welcome to our channel. In this episode, we'll discuss the 10 red flags na sa tingin namin ay nagre-raise ng more questions when undergoing immigration inspection sa Pilipinas. Yes, kapag palabas. So, eto na nga. Allow me to start by saying na tayo mga Pilipino, meron tayong constitutional right to travel. Naka-enshrine yan sa ating constitution. Pero, hindi ito absolute. Yes, kaya dumadaan tayo sa immigration check kapag papalabas ng bansa. And minsan, merong mga na-offload. By the way, na-mention na natin sa previous video, pero para sa mga hindi pa napanood yon, linawin lang natin. For the longest time sa ibang bansa, offloading means inalis ka sa eroplano. Nakasakay ka na tapos pinababa ka pa. Pero sa Pilipinas, ang naging ibig sabihin na niyan is hindi ka pinasakay ng eroplano or barko. Yung mga immigration officers, ang term na ginagamit nila is deferred boarding. So sa video na to, pag sinabi naming offload, we mean hindi ka pinasakay. Para malinaw lang. Yes, and disclaimer din muna, kami ni Vince, hindi kami immigration officers or immigration lawyers. Hindi kami taga Bureau of Immigration or Department of Foreign Affairs. Yung mga i-share namin ay based lang sa interview natin with our friend Kevin na dating immigration officer and sa mga public documents and press releases ng DFA and ng Bureau of Immigration na rin mismo, including yung guidelines on departure formalities. And pati na rin personal experiences natin. Awa ng Diyos, hindi naman pa tayo na offload. And sana, hindi mangyari. Knock on wood. Pero may mga kakilala tayo na unfortunately na offload na. And over the past 15 years na we have been traveling internationally, syempre, may napipick up tayo ng mga notes every time dumadaan tayo sa immigration. Pero yun nga, hindi kami I.O. So yung mga sasabihin namin, take it with a grain of salt pa rin. Hindi hawak ng mga tips namin ng inyong kapalaran. Yes. Gabay lamang sila. Cheka! Sa list na to, magsi-share tayo ng 10 reasons or red flags na maaaring maging dahilan ng pagka-offload ng mga turista or business travelers mula dito sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, usually ay may 3 main categories lang naman yan. Usually, may issue with the documents, may suspicion of human trafficking or illegal recruitment, or may suspicion of overstaying or pag-TNT. Madalas, yung mga pwedeng reason ay papatak sa isa sa tatlong yan. So, start na tayo. Yes. Unahin na natin ang Red flag number 1. Your passport or visa is invalid. Start muna tayo sa pinaka-simple or pinaka-obvious. Dapat may passport ka na, hindi lang basta valid. Dapat ay may at least 6 months pa na validity. Dapat ay readable din ang passport mo and hindi damaged or mutilated. Marami tayong mga passport mistakes na diniscuss na in the previous video, hanapin nyo yun. And kung required ang visa sa pupuntahan mo, syempre dapat meron ka rin nun and dapat valid din yun kasi may validity period ang bawat visa. Mahalaga din na pasok yung travel dates mo dun sa length of stay na allowed ng visa na meron ka. Tama ka dyan, Yosh. For example, kung Japan visa mo ay good for 15 days lang, dapat hindi lalagpas sa 15 days ang stay mo. And tandaan na although may mga bansa na visa-free tayong mga Pinoy, may limit din yon. For example, sa Taiwan, hindi tayo required ng visa kung 14 days or shorter yung stay natin. Pero if longer na, kunyari 15 days na, kailangan na natin kumuha ng visa. 14 days din sa Hong Kong, 21 days naman sa Vietnam. And sa Singapore, Malaysia, Indonesia, 30 days naman. And ito, very important. Kung may connecting flight ka, may mga pagkakataon din na baka kailanganin mo ng transit visa doon sa layover country mo.
Kung same airline or code shared naman ang both legs ng journey mo, usually hindi naman kailangan. Pero if magkaibang airline, malamang kailanganin mo ng transit visa. Kasi lalabas ka ng immigration to pick up your bags and mag-check-in ulit. So alamin nyo lang yung mga ganyang complications. By the way, sa video na to, yung immigration palabas sa Pilipinas pa lang ang itatakel natin. Yung immigration sa ibang bansa, gagawa natin ng separate video yon kasi depende yon sa country. Yung arrival dun sa country na yon. Kung ayaw nyo ma-miss yan, please take the time to hit the subscribe button, ring the bell beside it, and activate notifications para updated ka palagi. Nasa road to 300,000 subscribers na tayo. So, salamat sa mga nakasubscribe na. If kailangan mo naman ng travel tips, join the Poor Traveler Support Group on Facebook and i-post nyo lang dyan. Yan yung community nating mga tipiters and very helpful and generous with information yung mga members dyan. Bawal ang pilosopo, bawal ang spam and nagpo-promote ng kung ano-anong mga tours, chururot. Punta lang kayo sa facebook.com/groups/thepoortraveler. Sumasagot din kami ni Vince dyan. Basta may time and alam namin yung sagot. And nakikita namin, nakakasagot din tayo. Yes. Okay, let's move on to reason number 2. You're traveling to an unusual or questionable destination. Yung mga travelers na papunta sa isang country na may existing deployment ban, alert level, or travel advisory against it ay very likely na ma-secondary inspection. Pero Vince, meron ding mga destinations na walang ban or alert or advisory pero mainit sa mga mata ng kinauukulan. Ito yung mga lugar na hindi popular tourist destination for us na Pinoy and maraming OFWs usually. Saudi, for example, or Qatar, Bahrain, usually mga countries sa Middle East and Africa, and iba sa yung mga paborito ng mga OFWs. Hindi natin sinasabi na red flag yung certain destination per se. Pero may mga instances na questionable or hindi match yung tourism purpose sa destination. Kasi guys, lahat ng sinishare namin sa inyo na lahat ng to, yung target audience natin ay yung mga magta-travel for tourism and kahit business, di ba? Pero hindi yung work, hindi student, iba yon, ibang usapan yon, wala kaming experience dyan. Wala kaming alam dyan. So, yon, sa ganitong context lang. Anyway, balik tayo. So, for example, first timer ka lang. Tapos, yung flight mo na to, first international flight mo and you're traveling alone. Tapos, sabi mo sa immigration officer, yung purpose mo ay tourism. Tapos, tinanong ka, ano yung country of destination mo? Sabi mo, Cyprus. Dun. Parang medyo magre-raise ng questions yon. Kahit ako, kung ako halimbawa yung IO mo, may duda rin sa akin. Kasi una, ang Cyprus, hindi ito common tourism destination for Filipinos. Lalo na for first-timers. Pangalawa, maraming OFW sa Cyprus, so pwedeng isipin ng IO na pwedeng magwo-work ka doon, kaya ka pupunta doon. And pangatlo, first international trip mo, Cyprus agad talaga. If sabihin mo na you're visiting a relative, pwede naman yon. Meron kang mga kailangan i-prove. Dapat may proof ka, ganyan-ganyan. Pero for tourism, hindi talaga siya common na first-time destination kasi ang layo nun. Di ba usually, ang unang tourism destination kapag tayo mga Pinoy, Southeast Asia, Taiwan, Hong Kong, Japan, ganyan. Yung Cyprus, hindi yan normal. Hindi yan usual na first-time tourism destination. Pero, bakit nila tinitingnan yan? According to the Bureau of Immigration, sa isang press release nila noong 2014, it is a common practice for Filipinos to travel as tourists and end up as undocumented workers abroad. Ito yung tinatawag nila na tourist worker profile. Una, first-timers who are going to destinations that are not popular among tourists and yung mga tourists with no steady source of income in the Philippines and no benefactors in their country of destination. That's not to say na kung wala kang travel history and dilipad ka to unusual destination, matik offload ka. Hindi naman. Pero expect mo lang na marami kang makukuhang tanong. Oo. And may mga situations naman na it makes sense na malayo agad ang destination mo kahit first time. Kunyari, family trip nyo, tapos ikaw lang naman yung first timer, tapos 'di ba, sinama ka,
mag-Europe trip kayong family, first time mo, it makes sense, di ba? Madaling maintindihan kung bakit malayo agad yung first destination mo. Or kunyari nga, mag-visit ka ng kamag-anak or in-invite ka sa kasal. Alam mo yun, mga ganon. Oo. Or honeymoon nyo. Mm-mm. Tapos Maldives or Europe agad. Or a-attend ka ng wedding sa US or Canada. Kung masusupport mo naman yon with the right documents, pwede naman yon. Yes. By the way, commercial break muna. Kung may upcoming trip kayo and wala pa kayong hotel, you can book with Agoda. Meron tayong discounts na pwede nyo gamitin. Just visit thepoortraveler.net/Agoda or use our promo code AGODATPT, all caps, dapat. It will give you up to 5,800 pesos off. Actually, that's 10% off, pero maximum of 100 USD. And sa current conversion, 5,800 yan. To get this discount sa Agoda app, sa coupons tab, i-enter nyo lang yung Agoda TPT. All caps dapat para tanggapin. Then kapag nakapili na kayo ng hotel, upon checkout, i-enter nyo lang din ulit yung code sa coupons field. Tapos, ayun na, mag-a-apply na automatic yung code. Yes, and i-save and i-bookmark nyo na rin ang ating TPT master list. That's thepoortraveler.net/masterlist kung saan kinocompile namin lahat ng mga travel requirements and mga recommendations natin for hotels, tours, and attractions sa isang page lang. So maganda yan na i-save and i-bookmark talaga. Work in progress yan ha. So marami na kayong makikita pero marami pa rin kulang. Dinadagdagan natin yan habang nagta-travel tayo. So ang goal natin gumawa ng, alam mo yun, parang ando na lahat na page. Pero nandiyan na yung Taiwan, Hong Kong, Japan, marami pa. May mga compilation din tayo ng lahat ng promo codes na pwede nyong gamitin para maka-discount sa Klook, Agoda, mga cruises, Star Cruises, Royal Caribbean, and may special rate din tayo for travel insurance. Tapos, pag may trip kayo, visit nyo na lang tong TPT Master List para madali mag-refer. Okay, let's get back to the video. Red flag number 3. Your purpose of travel is inconsistent. Dapat yung purpose of travel mo is consistent sa mga documents na meron ka. For tourism ba ang trip mo or for business? And make sure na yung documents na hawak mo or ipapakita mo all line up with your declared purpose. Yes. Kunyari, sabi mo, a-attend ka ng conference. Dapat ready ka kapag hiningan ka ng proof na may conference ka talagang pupuntahan abroad. Or kanina, I mentioned, wedding yung attendan mo. Pag hiningan ka ng proof or supporting documents, dapat maipakita mo na may kasal ka talagang pupuntahan. According to an article published by the DFA, specifically ng Philippine Consulate General in Macau, prove that you are going to your destination country for the purpose that you are making the trip. You may be refused exit if you give contradictory statements. If you are traveling as a tourist, dapat may establish mo na may balak kang bumalik sa Pilipinas and may kakayahan ka na i-shoulder ang trip mo. Kaya important na meron kang proof of accommodation, return ticket, proof of income, and clear itinerary. Hindi naman yan every time hinihingi. Pero kapag natapat ka sa strict na immigration officer, mas okay kung meron ka. And Vince, yung return ticket, dapat match sa sinabi mong return date mo or yung allowed na length stay nung visa mo. Kunyari, ang sinabi mo sa IO, babalik ka ng January 10, pero ang return ticket mo March 10, problema yon. Mamaya mas i-discuss natin yan, but since napag-uusapan na rin natin yung mga documents, Red flag number 4. Your documents are incomplete. marami tayong nababasa sa Facebook and naririnig na si ganito or si ganyan, offload sila kasi na power trip ng immigration officer. Madalas, yun agad yung conclusion na power trip ng IO. Ako, I believe, Miss Universe pala to. May mga ganong cases talaga. Feeling ko meron naman talaga. Merong legit na turista naman talaga pero na-offload pa rin. And idagdag ko na rin guys, sa mga nangyayaring corruption issues ngayon na in the past, may history ang BI din ng corruption like Pastilla scam na mention namin sa previous video. Pero
yun, may mga naniniwala din naman ako na may mga immigration officers na malilinis and ginagawa lang talaga yung trabaho nila. And madalas, it all boils down to preparation. May certain documents na required. Depende sa case mo. Example, kung minor yung traveler tapos hindi kasama ang either parent or legal guardian, dapat may DSWD clearance si minor. Kung partner or spouse naman ng foreigner intending to depart to marry yung fiancé, kailangan ng CFO guidance and counseling certificate. And kung government employee ka, kailangan mo talaga ng travel authority issued by the correct office. Hindi na namin isa-isa dito kung ano yung mga requirements or yung mga possible na mga documents na pwede nyong maipakita to build your case basically or to support yung purpose of travel nyo. Na-discuss na natin yan sa previous video natin. Hanapin nyo na lang yon. Mahikitin nyo sa screen yung title and yung thumbnail para mas madali nyo mahanap. Link na rin natin sa description and sa pinned comment. Yes. Pero bukod sa mga requirements, meron ding technically hindi required pero pwedeng hingin sa'yo kung may duda sila. And yung mga documents na to will prove na tama yung sinasabi mo and na hopefully mo convince yung IO na paniwalaan ka or palagpasin ka. Sabi nga ng friend nating si Kevin, ito yung binabanggit natin na dating immigration officer. Sa interview natin sa kanya dati sa The Poor Traveler Podcast, ang immigration process ay document-based. The first one is their documents are incomplete. Kasi so the bureau is document-based. So anything you say should have an accompanying document. Kapag sinabi mong manonood ka ng concert, tapos hingan ka ng concert ticket, dapat mapakita mo yon. Meron tayong mga nababasa na parang kanya sinabi nila na manonood sila ng concert. Minsan, tinatanong sila anong about dun sa artist na yon. Anong favorite mong song? Hindi yun parang chumichika lang sila. Minsan, oo, chumichika sila. Nakaranas na tayo ng IO na parang, uy, so small talk pa tong si kuya. Pero, meron din na actually tinetest nila kung, di ba, kung manonood ka ng ganitong concert, fan ka ba talaga? Kasi, parang ganun. It's a different question kung dapat ba nilang tinatanong yun or alam mo yun, parang it's a whole keme-keme. Pero since ito yung system and ang goal natin is matulungan yung mga travelers who are traveling for tourism na hindi masyado magka-issue sa immigration and ito na nga yung system. So ito lang yung dinidiscuss natin. Hindi ibig sabihin natin kasi for sure meron tayong nakuhang comment from previous episode na parang it's as though dinedefend natin yung IOs. Hindi naman. Pero, ito na kasi yung system. So, gusto lang natin na magbigay ng a little bit of light sa kung ano ba yung process talaga and ano yung mga possible hingin. Not that we agree na ganito dapat yung sistema and ganito kadami yung dapat ipakita, pero ito yung reality. Ito yung way namin para mas spread yung information na ito yung mga processes and ito yung mga guidelines ni immigration sa mga hindi nakakaalam. And kapag tinanong ka, anong trabaho mo, saan ka nag-work, and may sinabi kang company, be ready na magpakita ng company ID or Certificate of Employment. Pwedeng hanapin yan, pwedeng hindi, pero mas maigi na prepared ka just in case. Marami rin kasi sa atin yung merong baka lulusot mentality. And yan yung parang, kasi yung kakilala mo or yung vlogger na napanood mo, hindi hinanapan ng ganito or ganyang document. So, i-assume mo na rin na, ay, ako rin, hindi na yan hahanapin sa akin. Eh, paano kung hanapan ka? 'Di ba? So, maganda talaga na prepared ka. Remember, hindi ka kilala ng immigration officer. Noon ka pa lang niya mamimit. So, wala silang pwedeng panghawakan kundi yung mga documents na ipapakita mo sa kanila kapag hiningi nila sa'yo. Lalong-lalo na kung first-timer ka pa lang. Wala pa silang record about you. Hindi nila sure kung babalik ka nga kasi wala silang anything. So always err on the side of caution and i-prepare na lang yung mga documents na possible na hingin sa'yo. Proceed na tayo to reason number 5. You can't establish your financial capability to travel. Balikan natin ang sabi ng Bureau of Immigration dito. Tourists who are more likely to be questioned are first-time tourists flying to a not-so-popular destination, na-discuss na natin yun kanina, and yung pangalawa, tourists with no steady source of income dito sa Pilipinas
and walang benefactors or sponsors doon sa destination country. So, focus na tayo dun sa pangalawa. Tourists na walang steady source of income and walang sponsor. The final one is you cannot establish your financial capability to travel to X country for X days. So, if sinulat mo sa departure card mo, unemployed ka, tapos pupunta ka sa Hong Kong for 3 weeks as a tourist, pero wala kang mapakitang document to establish how you'll be able to spend for yourself for those 3 weeks, mas doubtful yung ganun. Ito ang reason kung bakit tinatanong tayo ng immigration officer kung anong trabaho natin. Saan tayo nagwo-work and chine-check minsan yung company ID or COE. May commenter nga dun sa previous video natin, ang hiningi sa kanya as proof is yung HMO niya. Oo. Yung health card niya. Oo. Kasi Siguro, baka wala siyang ID. Oo. Tapos HMO lang. HMO, kasi sa HMO pala nakalagay yung employer or yung company name. Oo, tsaka magbasa-basa nga rin kayo ng mga comments sa mga videos natin. Kasi minsan may mga nagsishare ng mga experiences nila. They need to know na bukod sa afford natin yung trip, ginigauge din nila kung meron tayong reason para bumalik sa Pilipinas and hindi mag-TNT. Kung hindi nyo alam, yung TNT, it means undocumented OFWs. Parang colloquial term kasi siya. Parang, actually hindi ko gusto yung term na to yung parang tago ng tago. Pero, yun yung term Oo. ginagamit. So, yun na yung alam ng mga tao. Kung walang malinaw na proof of income, asahan mo na maraming tanong sa'yo. As immigration officers, medyo meron din kasing something sa amin yun. We get in trouble also. Parang, sabihin mong si passenger, first time traveler, tapos walang trabaho. Kapag duman siya sa akin, yun lang yung profile na matatanggap ko from the information na binigay niya sa akin. Na, this passenger is a first time traveler, tapos wala pa siyang trabaho, medyo doubtful. It's better that meron talaga silang proof as to kung meron silang trabaho or something. Pero yun nga, as the situation is right now, walang trabaho. Usually, binabato na namin kay secondary yan. Tapos sila na bahala. Pero linawin natin ha, ang sabi ng Bureau sa press release nila dati, financial capability is not a requirement. Pero according to them then, a person may only be asked to present further proof for their travel abroad if they appear to have a reason different from what they have declared before an immigration official. Pero hindi siya automatic. So, parang kasing pag sinasabing automatic offloading, parang may naririnig akong ganun. Na walang ganun. Parang for example, you're a first-time traveler. Tapos, dadaan ka sa akin, sasabihin nila, ay, na-offload ako automatically. Walang ganun. Kasi wala pa naman yung record mo sa system namin. So, it doesn't exist. Pero anong pwedeng gawin? Usually, kailangan ng AOSG or affidavit of support and guarantee from a relative. Pero kailangan kasi yung within the first to fourth degree level of consanguinity. Yun. So, it really varies on the situation. Pero hindi porke may affidavit of support ka, sure na papayagan ka ng lumipad. Diyan napapasok ang reason number 6 natin. You can't prove your relationship with your companion or sponsor. Maraming nag-aakala na kapag may sponsor or inviter ka abroad, okay na yon. Papalusutin ka na. Minsan, pwede kang hingan ng patunay na related ka dun sa sponsor or inviter mo. Okay. So, for example, si Yoshike pupunta sa Dubai to meet his sister. Pero ang present lang sa akin ni Yoshike is his sister's passport's bio page with her working visa. So, that doesn't justify na you're related or you're going to see her for tourism purposes for me. Kasi it just shows na may random kang babaeng pinakita sa akin. It doesn't mean you're related agad with just the passport page and the visa of your alleged sister. If you say your siblings, dapat meron kang certified na birth certificate niyong magkapatid. So, meron si Yoshike, meron din si sister na. So, makikita ko yun na, ay, pareha sila ng magulang. So, it makes sense na, okay, yeah, you're telling the truth. Sister mo nga siya. Doon lang siya magme-make sense. Actually, naranasan natin yan nung isang trip natin pa Singapore.
first international flight nung isa kong tiya and yung IO, ayaw niyang maniwala na magkamag-anak sila ng nanay ko, nakasama ko, kasi magkakaiba kami ng apelyido. Yung nanay ko at yung tiya ko hindi magkamuka. So hindi siya naniniwala na magkapatid sila. Buti na lang, meron talaga kaming dalang documents. Kompleto talaga. And kahit na may affidavit of support ka, hindi yan express pass. Ang sabi ng DFA, itong AOSG ay hindi 100% guarantee for you to be allowed exit from the country. It is only a supporting document that strengthens your claim to legitimate travel. In the end, yung IO pa rin ang magde-decide if na-establish mo sufficiently yung purpose of travel na dineclare mo. Nagmamatter din kasi yung ibang details about the sponsor. Anong relationship mo sa kanya, and Pinoy ba siya or foreigner? Which brings us to reason number 7. You're accompanied or sponsored by a non-relative na foreigner and you don't have the capacity to travel. According to the same memorandum and sa press release ng Bureau of Immigration dati, kasama sa listahan ng mga travels na subject to secondary inspection ay yung mga travelers without financial capability to travel, escorted or accompanied by a foreigner who is not related or hindi kamag-anak. And sabi nga nung friend nating si Kevin, isa ito sa mga cases na talagang tinitingnan ng Bureau and they really watch out for ganitong situations kasi mataas yung risk of human trafficking or illegal recruitment sa ganito. If you're traveling for leisure or tourism and sponsored ka by a foreigner na hindi mo kamag-anak, kunyari, jowa, or kahit friend lang, pero ang catch is, hindi mo pa siya na-meet. First time mo pa lang siya imi-meet abroad, malamang sa malamang, masa-secondary inspection ka. Mahirap din kasing i-prove yung relationship kasi remember, document-based nga sila. Kung asawa, madali lang ang proof. Marriage, Marriage certificate. Yun. Kung kamag-anak, birth certificate. Pero kung girlfriend or boyfriend pa lang, sobrang tricky niyan kasi walang government document to prove the relationship. Yung mga online communication, chat or photos, madali lang yung ma-fake. So, hindi siya strong enough para sa kanila. So, yung tendency nila is to protect the Pinoy traveler. Lalo na if wala silang financial capacity to travel because they will be very vulnerable abroad. Again, don't shoot the messenger. Hindi necessarily nag-agree kami dyan, pero it is what it is. Sa totoo lang, lagi kaming nakaka-receive ng messages na ganyan. I mean, yung situation ganyan, tapos humihingi ng tips. Pero hindi talaga namin alam kung ano yung isasagot sa ganyang cases. Kasi very tricky talaga. Mahirap mag-advise. Kasi ganon. Hindi rin kasi namin alam kung ano totoong intention nila eh. Pupuntahan ko po kasi yung jowa. Oo. At saka syempre, what if ma-traffic nga sila or mabiktima ng illegal recruitment o may human trafficking sila, di ba? Parang, ay, kasalanan pa natin yun. So, ganon. Ganon. Reason number 8, your answers are inconsistent or unbelievable. Unbelievable. Yes. Nasabi na namin to sa previous immigration video natin. Kapag humaharap tayo sa immigration officer and tinanong tayo, answer confidently, consistently, and truthfully. And lagi rin natin itong sinasabi, sa tatlong yan, ang pinakamahalaga ay yung huli. Truthfully. Kasi kapag nagsasabi ka ng totoo, kahit ilang questions pa ang iba to sa'yo, and balibalik ta rin man nila yung tanong, madali lang sumagot na may confidence and na consistent kung nagsasabi ka ng totoo. It's true na meron pa rin mga totoo naman ang intentions. Magtutour lang naman talaga sila. Pero na-offload pa rin. Yan yung masakit eh, no? Oo. As in, kumpleto naman sila, sinunod naman nila lahat. Pero na-offload pa rin. Pero lying or making up stories will make it exponentially worse. Mahirap magsinungaling. Make sure na kabisado mo ang details ng trip mo. Dapat alam mo kung saan ka pupunta, saan ka magsistay, kailan ka babalik ng Pilipinas, and iba pang info.
Kami, kapag nagta-travel kami with family and may kasama kaming mga first-timers sa group or hindi pa sanay, nagmi-meet muna kami sa isang cafe o resto sa airport or malapit sa airport. Meron kaming parang mini briefing muna just to make sure na lahat kami ay on the same page and familiar sa details ng trip. Kasi guys, nangyayari din minsan na kahit family or group, hindi lahat nakakalusot. Merong na-offload na isa, ganon. So, important. Kasi yung masakit kasi is tipong magtutour ka naman talaga, pero dahil kung ano-anong sinagot mo, hindi ka pinayagan. Nahuli ka, hindi naman nahuli. Parang, Nalito na yung immigration officer kung ano bang totoo dito. So, ayun. May nakasabay tayo sa aeroplano, di ba, Yosh? Yung nasa likod natin and katabi. Group sila. Tapos yung dalawa nilang kasama na offload. Nalaman natin kasi marites tayo. Oo. Hindi kasi nag-uusap talaga sila eh. Maririnig at maririnig talaga natin. Sa tagal na ba nating nagta-travel, may mga na-witness na rin tayo sa pila mismo na, di ba, na nadadala sa secondary inspection, di ba? If may hingin sa yung document, ipakita mo lang. If may question about sa document na yon, sagutin mo lang ng tama. Huwag ka masyadong kabahan. Baka yun pa yung ikapahamak mo, yung pagiging nervyoso. Parang relax lang, relax. Oo. Red flag number 9. You have a previous immigration violation or criminal record. Pwede kang i-stop ng IO na lumipad kung nasa watchlist ka or kung meron kang outstanding legal or criminal case dito sa Pilipinas. And hindi lang criminal record kung may history ka of overstaying abroad, umasa ka na maraming tanong sa'yo. Kasi syempre, nagawa mo na before. Pwede mo yang ulitin. Pero nakakalipad pa rin yung mga contractor. Congressman. Oo. According to a Rappler article noon pa to, pero based sa press release ng Bureau of Immigration, kasama rin sa mga madalas na nasa secondary inspection ay yung mga passengers who stayed abroad for more than 1 year, 6 months na to ngayon, more than 6 months, during a previous departure from the country as a tourist or temporary visitor intending to depart for the second or subsequent time. Kaya important din talaga na malinis ang record mo. Kung first time mo pa lang, pag tinanong ka ng officer kung kailan ka babalik, make sure na makabalik ka sa date na yon kasi ang sabi, minsan ay ninonote yun sa system. And makikita nila na, itong passenger na to, last time, bumalik naman siya sa date na sinabi niya. Oo. So, next time na, kunyari, di ba, first time mo nun. So, next time magta-travel ka ulit, hindi na ganun kahigpit sa'yo. Kasi nakita nila na bumalik ka talaga. Yes. Yun. Red flag number 10. You were previously offloaded and you did not comply. Ito ang sabi ni Kevin about this. So, you have been previously offloaded and you did not comply with the documents that was asked from you when you were offloaded the last time. So, kasi, merong mga nagtatry umalis ng bansa. For example, umalis siya sa Clark International Airport, tapos offloaded siya doon. Tapos the next day, minsan umaga nga lang sa Clark siya, tapos sa gabi sa NAIA siya kasi na-offload siya sa Clark. Tapos same yung reason niya kung bakit siya alis without complying with the documents asked from the passenger. So, na-offload ka sa Clark, ito yung requirements na pinapakomply sa'yo, hindi ka nag-comply, so nag-try ka sa ibang international airport, edi ma-offload ka pa rin talaga. Lalabas kasi yun siguro ang naiisip ng passenger is, hindi ako nakaalis dito. Siguro pag nag-try ako sa ibang airport, mas makakaalis They wouldn't ako. know. Oo. Hindi na alam connected ang lahat. I think, malinaw naman yung sinabi ni Kevin, wag na nating guluhin pa. By the way, yung mga excerpts na yan ay galing sa interview natin kay Kevin, na dating immigration officer, sa The Poor Traveler Podcast. You can follow us on Spotify or Apple Podcast. I-search nyo lang doon, The Poor Traveler Podcast. Ilalagay na lang din namin yung link sa description and pinned comment. If nakatulong sa inyo ang video na to and may upcoming trips kayo, please use our promo codes. That's Agoda-TPT for up to 5,800 pesos off or 10% off, cap at 100 USD sa Agoda hotels and resorts. And the Poor Traveler Cloak
and TPT Klook 5 for 5% off naman sa Klook. You can also check out our TPT Master List. Na-compile dyan yung lahat ng recommendations natin sa hotel and tours and pati na rin mga requirements sa iba't ibang bansa and even iba't ibang discount code sa iba't ibang travel websites. Just visit thepoortraveler.net/masterlist. Don't forget to like this video and subscribe to this channel. And remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!